Good day, everyone. In this YouTube video, we are going to talk about urinology, which is part 2. So, na-delay yung upload ko kasi hindi ko natansya na yung schedule ko ay medyo busy pala. So, today, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan sa topic na ito. So, this is going to be our theme for the whole week. This is 3 videos. So, just to make up the last week, one for a Tuesday and one for a Friday. So, it's all about the passage in the Bible that says that whatever is bound on earth shall be bound in heaven. So, let's pray. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. Nagpapasalamat ako sa privilege, Lord, na mabuhay at magkaroon ng panibagong pagkakataon, Lord, to serve you and to do the things that you want. Salamat o Lord, be our speaker, be our guide. Sa lahat ng aming gagawin, Lord, ay maluwalhati ka namin sa lahat ng pagkakataon. Salamat o Lord, sa pangalan ni Jesus ating Diyos. Amen. Okay, so talakayin natin ang urinology, which is the study of heaven. This is part 2 out of this is 3 videos in a week to make up the last week's no upload. So, pag-usapan natin ang whatever it's bound on earth shall be bound in heaven. So, in short, kung ano man ang pinagagagawa mo ay may kinalaman din yan sa langit. So, mga FAQs first and foremost. So, ano ba ang meron pag naka-landing ka na sa langit? Ayan. So, ano ba ang sistema dyan? First and foremost, your place is going to be segmented according to how a servant has faithfully served God and faithfully obeyed His words until the end. So, may lugar para dun sa mga naligtas lang for the last time, yung last minute na nagrepent. Merong place na tinalikuran lang yung mga kasalanan paghuli na nung bandang dulo. So may mga lugar yan. May mga lugar na medyo average, yung talagang average na naglingkod, yung talagang standard na nag-serve kay Lord, yung siya inuna pero may limitations lang talaga, yung talagang nag-decide na yung tao na hanggang dito lang ako. At merong lugar na para doon sa mga transcendent servants of the Lord. Yung napagkatiwalaan ni Lord ng malaki kasi they really gave their lives unto the Lord. So, magkakaiba siya ng fragment, magkakaiba siya ng lugar. So, may mga categories din yan. So, not to be unfair doon sa mga talagang hardcore na naglingkod sa Diyos. Yung mga namatay dahil kay Lord, may ibang lugar din yon. To be equated according to what they did on earth. So, pag-usapan natin yung reward system sa langit. So, ano ba itong reward system? Ganito yan. Yung mga tao na last minute na nagrepent, yung last minute sumuko, yung parang yung nasa cross na si Jesus, yung parang may isang sumama, gano'n na matanda. So, ayun yung mga taong they will be just roaming around heaven. So, they will not have any definite place. Wala talaga silang lugar. They will just go to places, they will shop, they will look upon different areas, but they will not have any place to live. So, sabi ni Lord, it is much better compared to going to hell. Kasi, these people will roam around, they will not feel tired, they will not have the need to sleep, they don't need to sleep. By the way, sa langit pala po, wala na pong natutulog kasi hindi naman nila kailangan magpahinga because all of the exhaustion by any means
is dissipated. Wala na silang pinag-aalala kung may bukas kasi wala naman bukas sa langit. In the same goes sa impyerno, wala ring bukas. So, araw-araw ka lang pinaparusahan doon, it seems na parang walang bukas. Kasi, if you think of it as bukas, parang ganoon din. Paulit-ulit lang naman din napaparusahan ka, edi wala na ng bukas. Ganoon din yon. So, these people that are saved on the last minute will be roaming in heaven because they will have no place to live. Sabi nila, di naman din nila kailangang makitira because their lives will be focusing on maraming roamers sa langit. So, pasyal-pasyal sa mga lugar-lugar. They will go to different places kasi di naman sila mapapagod either way. So, they will look at the mountains. They will look at the rivers, at the seas, at the oceans that the Lord have done on heaven. So, they will see the animals. They will see the sharks that has no teeth. Kasi di nila kailangan kumain. Yung mga sharks na magsasabi ng praise the Lord. All of the animals can say praise the Lord there. Because that is how the Lord wanted it. The fish are praising the Lord. The ocean is so clean to the point that you can see from top to bottom, even though the depth is already 3 or 4 kilometers deep. Take note 3 kilometers or 3,000 meters deep. Kahit ganun kalalim, kita mo pa rin, ganun kalinis ang karagatan. And you will see a lot of corals. Makikita mo yung ganda ng corals, kumikinang yung corals. Tapos pagka lumangoy ka doon, di ka talaga mahihirapan lumangoy kasi ganun yun. Pag if humans wanted to look at the depths of the waters, they can just go there without getting wet. If you want to see all of the beautiful corals, wag nang simulan yung bundok kasi yung bundok gawa sa ginto. So, the trees are bearing gold and all of the gems in the world. Lahat, pati marami daw mga gems sa langit wala sa lupa. So, that is how trees are getting bloomed. So, kaya nga sabi nila, yung mga roamers, nothing to worry because they will have all of their lives exploring different places on the third heaven. Sabi nila, ano mas gusto niyo? Yung magro-roam kayo sa magandang heaven or you will be beaten in hell? So, by the way, sabi ni Lord, siningit niya lang ngayon, matatapos na niya yung hell na pupuntahan ni Satan. Matatapos na niya yan. So, by the way, ano ba itsura nung hell na yan? So, it will be in a Neverland, in a different place na si Lord lang ang nakakaalam. So, by the way, ang tanong kasi, eto, pinapa-address lang ni Lord. So, by the time na, syempre, habang buhay na sila nga, paparusahan. So, may instance ba na may makakalusot na tao sa impyerno sa langit? Wala. Because it will be shut down forever. It will be sealed forever. And the Lord will be the only one that will know. And, siguro may mga certain angels na siyang ilulugar doon to manage it para walang makalusot. And devil siya, take note wala na ring devil na magmamanage nun kasi lahat sila ay nakasuppress na. So, susunugin na sila sabay-sabay doon at wala na silang magagawa pa. Yung mga angels, nasa may langit sila na nagbabantay lang pero wala nang angel na dadaan pa ng impyerno because the Lord will seal them up. Wala nang makakalusot. Matatapos na niya yun. So, sabi ni Lord, it's a dreadful place. So, please avoid it at all cost. So, better repent and go back to the ways of the Lord while it is still possible to do it. Balikan natin yung mga roamers, yung mga nagrepent bago mamatay, yung mga last minute conversion. So, the Lord is
very optimistic about it na may ganito because there will be a place for them. Kahit sabihin mo wala talaga silang ma-establish na bahay, they will still have a lot of things to do. There are still a lot of recreations. Pwede nilang pasyalan yung lugar ng mga bata. Pwede nilang pasyalan yung lugar ng mga teenagers na namatay kasi nga sa sakit. Na wala naman talaga magawa yung teenager na tulad ng cancer, kunwari, nagkaroon. Yung mga sumusunod naman kay Lord, pero at some cases talagang yun nga, panahon na talaga nila. Siguro napabayaan ng magulang, ganun. So, may mga lugar yung mga teenagers, may mga lugar din ng mga matatanda na yun na nga, last minute na lang din nag-repent. So, sama-sama sila doon. They will just play around. Sabi nila, may parang familiar kayo sa public plaza, yung mga tourist spots like Luneta, like yung mga Shinjuku, ganyan. So, ayan yung mga lugar nila na parang they will be seats, they will have grass to lie down, pero they don't need to sleep. Wala na natutulog doon. They can just relax, they can just lie down and look at the heaven. By the way, the sky is so glorious there. Yung tipong pag tinignan mo pa lang parang literal na mawawala yung kunwari sa earth ka, pag tinignan mo yung sky sa langit, mawawala yung sakit, yung pagod mo dahil sobrang ganda. And the clouds are so fluffy in heaven. So, kasi sa earth daw, pagka umano ka sa ulap, wala ka mararamdaman. Pero yung mga clouds sa langit, they are so cute. Talagang pag nakita mo yung cloud, sobrang cute din talaga. So, ganun siya. So, they will have, merong mga plants na cute talaga. Pati mga plants cute din. So, there will be, the public places on heaven will be more than better compared to hell. Yun ang sabi ni Lord. So, kung may mga magla-last minute, so, that's much better. Kasi total naman, pag pumunta naman sa langit, yung mga tao, wala nang matandang, hindi na yan yung magiging katawan nila. So, they will become, magpapalit ng katawan because, ang sabi ni Lord, yung napapagod yung katawang lupa pero yung katawang langit, hindi na napapagod yun. So, a transformation has to take place once the Lord said, okay, welcome to my kingdom. So, syempre, may angel na a-assign, si Lord na yung magpapalit nun, yung soul, and then bibihisa na siya ng angel. By the way, yung damit na gagawin ng angel is medyo, hindi naman medyo, talagang classified siya according to how did they serve the Lord. Pag mas maningning, pag mas makinang, mas sophisticated yung damit, it means that man or that woman serve the Lord truly. So, ganun siya. For the roamers, so, sabi ni Lord, it's 100 times better compared to hell. Kaya nga sa mga Christians, pagka wag kayong mawalan ng pagkakataon, wag kayong mawalan ng pag-asa na mag-share ng gospel, lalo na dun sa mga alam nyo malapit ng mamatay because of terminal illness. Wag kayong sumuko mag-share kasi kahit wala silang naiambag kay Lord, going there is much promising compared to hell. Yun nga, inuulit ko, matatapos na yung hell na pupuntahan talaga ni Satan. Yung impyerno na yun, para tao pa lang kasi naghihirap doon, hindi pa yung mga demonyo. Pero yung impyernong magagawa na ni Lord, pati demonyo mahihirapan doon. So, ayan, linawin ko. Ang mga talagang totoong nahihirapan lang dyan, yung mga tao. Pero may mga demonyo rin na syempre talagang pinaparusahan din. Totoo yan yung mga naririnig ko sa mga nagpapatotoo.
Sabi ni Lord, totoo daw yan, may mga demonyong pinaparusahan daw talaga. Kasi pumalpak daw sila dun sa role na inaano sa kanya ni Satan. So, mayroon ganoon. Pero, most of the people are punished. Tao talaga. Tao pa rin talaga ang pinaparusahan sa impyerno. So, wag na raw dagdagan. Punong-puno na raw. Sabi ni Lord, punong-puno na yung impyerno, pero yung langit, maluwag pa sa walang lamang jeep. So, kung gaanong kawalang laman yung jeep, mas maluwag pa dun. Kasi yung walang laman jeep, andun pa yung driver. Pero yung langit, talagang wala. Marami daw area sa langit ang wala pang tao. Wala pang tao as in. Tandaan nyo mga kapatid, ang langit ay napakalawak. Sabi ni Lord, maraming lugar sa langit ang wala pang tao. Meron ng mga recreational place. Sabi ni Lord, may mga slides, meron ng mga lahat. Yung mga nakikita nyo sa mga fantasy places, like yung mga roller coasters, mga Ferris wheel, pati yung mga, basta lahat na, ando na. Merong mga sports, lahat ng maihilingin mo sa isang ideal city is nandoon. Marami, as in, even the plazas, even the food areas are there, but the Lord has already prepared, but no one is ever stepped in there. So, tanong ko, bakit yung mga matatagal na nasa langit, yung sina Jacob? Sabi naman ni Jacob sa akin, ni Abraham, marami pa silang hindi napupuntahan dun eh. Ganon kalaki yung langit, kaya nga sabi ni Lord sa akin, you must rather choose heaven at all cost. Kahit wala kang na-contribute, dapat pumunta ka na langit. Because heaven is like a worst form of desert today. Mas worst pa siya sa desert. Hindi lang worst, mas worst. So, superlative yung worst, di ba? Mas worst pa sa worst ang heaven. Heaven is like a no man's place. Sabi ni Lord, wala naman pumupunta halos. Heaven is so perfect. And yet, the Lord has created land for each of the saints. And sabi ni Lord, no one is coming. Sabi ni Lord, napakaraming abandonado lupa. Wala man lang pundasyon kasi wala namang pumupunta. Halos. So, kahit nga yung mga roamers na last minute, hindi pa rin maka-step through there kasi heaven is so vast. There are lots of places that they have to come, they have to visit, but there's still a lot in heaven. Kaya nga sabi ni Lord, you have to never surrender when it comes to evangelizing, when it comes to your last minute pitch on the word of the Lord. So, okay. I think we're done about the roamers. So, what do they do, by the way? So, do they need to go somewhere else? I mean, sabi ni Lord sa akin, wala naman nang nagrereklamo doon kahit walang nagrereklamo sa langit. Kahit yung mga roamers lang, kahit yung mga wala naman talaga, kahit sabi mo no definite address. Wala. Kasi napakaraming pwedeng gawin sa langit, I tell you. Napakaraming pwedeng gawin sa langit kahit yung mga taong wala namang tinitiran, hindi naman din nila kailangan ng titirhan. Kasi first and foremost, hindi naman the temperature there is so ideal, so it's so perfect that to the point that it's not cold, it's not hot. Unlike in hell, there will be extremes. May lugar na feeling nyo, paparamdam nila sobrang lamig, pero yun pala, ang init talaga. Kasi may mga tao talaga ayaw sa lamig, so yun,
ipaparamdam nila kunwari sobrang lamig. Tapos eventually, magbe-brain burn na sila. Susunugin sila sa burn, sa lamig. So, may mga ganon. So, kaya nga at all cost, avoid hell. Kasi kahit yung mga ibon, kahit yung mga wild animals na nakikipaglaro sa mga tao doon, they cuddle the humans. So, gaano ka-cute? Mas cute pa dun sa mas cute pa sa mga napapanood nyo sa mga cartoons. That's what I could say. That's what the Lord could say. Kung ano yung napapanood nyo sa cartoons, mas cute pa sila dun. So that's all for this video. I'll see you next time. God bless.